Huwag niyo akong hahawakan. Mapapasok kayo. Kasi bakit? Inaalay ko ang sarili ko sa Panginoon. Tapos magdadagdag sa pagkuhan na do not disturb. Sacrifice on process. Sacrifice on going. Umuuso na yung pakto. Kung meron naman na dumating. Download din yan. No. The point is this, you continue on your life. No? Hindi sinabi dito na you offer your life sa Panginoon and it will stop there. No, you continue on your life. Diba? But this point in time na yung nasabi ko, we offer ourselves sa Panginoon, our work, our decisions, our family, our love life, we offer it to God. Diba? More especially ngayon, dapat ay panahon na tayo sa Panginoon. Diba? If we really want to offer ourselves sa Panginoon, then we have to make time for God. God gave us 24 hours a day. Tama? Kung isang kulang pa, diba? Sana 36 hours na lang ang hapon. Ayoko nun. Buti nga, 24 hours pa eh. Kasi pag 36 hours na magkapon, may pinitang magtrabaho na ano? 15 hours? 17 hours? Ayoko nun. Buti na lang, 24 hours lang, at least 8 hours na record sa magkapon ng trabaho ako. Diba? Kung isang araw natin, kulang pa 24 hours sa buhay natin eh. Ang isip. But what if 46 hours ang maghapon? Then 24 hours magtatrabaho? Binatama ako for 24 hours. Diba? But in these 24 hours na binigay ng Panginoon sa atin, pag-gising natin at sleep time sa Kanya. Let's whisper prayer. If we have time, open our Bibles, just isang verse lang. Tingin ka sa Facebook mo, yung verse at tingnan mo, huwag mo yung mga 4 or 5 picture na ikaw ang post na. Yung mga verse doon, wag ka lang mag-like, basahin mo. Nakalagay doon, continue reading. Like na lang. Diba? Continue reading pa ka eh. Continue reading pa. O sige, babasahin ko ito, babasahin ko ito. Pag-click na continue reading, ang haba. Huwag na lang. Huwag ko na lang i-like. Diba? Ang haba pala. But the point here is this one. Ayun ang technology. Diba? Ayun ang iPhone mo. Ayun ang internet mo. May Wi-Fi pa. You can use this to glorify God. Pag-isip mo sa umaga, say a prayer. If you will see a verse na nakapost sa Facebook mo, then read it. Meditate about it. Then i-post mo, mag-post ka rin. Diba? I am trying this one. Lord willing, I do pray na makapag-continue ko yung asan for a day. Asan for a day. Ginagawa ko yun every morning. Pero minsan nakakalampas ako ng isa. No? But I would like to make it a habit na makapag-post ako sa Funato ng isang psalm sa isang araw. At sana basahin mo. No, kung hindi tayo basahin, Martin, like lang. Sabi niya ito eh. Ay, hindi pala, hindi naman pala eh. Hindi naman pala. Basahin nyo. Basahin nyo. Sino nakakabasa ng post? Psalm 23. Diba? Dalawa na actually yung post ko. Dalawa. Anyway, I would like to make that, I would like to think that. Na, sabi mo nga, that is the time that we are offering a time for the Lord. And we are all offering yung ating kapasidad to read. Diba? Ang daming gustong magbasa pero hindi nakapagpili ang opportunity na makabasa. Diba? Merong isang member sa Church of Pilipinas, no read, no write siya. Ganun na lang ang gustuhan niyang makamemorize ang verse sa Bible. Kaya pakinggan na lang yan. Gusto niya magbasa ng Bible, hindi siya makabasa. Kasi bakit siya darang magbasa eh. Pero ito, kung paramihan ng memory verse, talo ako. Kung mag-memorize siya isang chapter eh. Pakitigod lang ha, hindi siya marunong magbasa. Lagi siya nananalo kapag may Bible verse ng petition sa mga churches. Lagi siya nananalo, matanda na siya. Pero no read, no write siya. Sa akin, lahat naman tayo nakakabasa, kaya tayo nakapunta rito eh, di ba? Katakana nga, nakakabasa, kanji nga, kung hindi nakakabasa nga, isuboy ka pa nga, di ba? Diba? You have given this opportunity to read. You are educated. Now give it to the Lord. Kahit sa maghapon, no, minutes, 5 minutes, 10 minutes, makapag-pause ka lang, habang trabaho ka, kumanta ka ng praise song. Diba? Hindi yung nakakais hanggang bumuha. Nakakais hanggang bumuha. Yun, kasi na pinakadaan na,
trabaho ka, still you can sacrifice it to the Lord and give it to the Lord by praising Him. Diba, sabi mo, yung trabaho ko rin, talagang magkaka-abs ako eh. Magintay lang kayo, after mga 1 month, nakahangin na ako ng bills ako. Dahil ako, ganito ko na hydraulic na forklift. Rock mo yung kuwan, talagang nabigat siya. Pero ano mo nga, I praise the Lord sa trabaho mo talaga sa akin. Anyway, no, sabi mo nga dito, once we offer our lives sa Panginoon as a living sacrifice, life doesn't end. But true meaning of life starts sa buhay natin. Kasi bakit? Mas ngayon nakakaroon ng direction. Mas ngayon nakikita mo ang dapat mong gawin. Mas ngayon na nakikita mo na through this pala, I can glorify my God. Diba? Yun naman pala eh. Kaya pag nag-games ako, Lord ko. Lord, si Lucifer, patatalo na Lord, Lord, ang kasi di ba, karakter mo na, siya! Karakter mo eh, hubo ka ng mukha ng ang daming mga ano dyan. Lord, kita mo ng karakter ko, Lord, no? Potter Lord. No? Hindi lang naman yun, no? Hindi lang naman yun. I'm sorry na kung may natatouch ako ng mga bagay na gano'n. Kasi talaga yun naman yung common talaga na nangyayari sa buhay natin. Nung ako na-addict din naman ako sa MU, maraming MU online. But you know what? The point here is this one. Let us always think about this one. Am I offering my body as a living sacrifice sa bagay na ito kaysa sa Diyos ko? Diba? Baka inuubos na ito ang lakas ko. Kaya di ako makapag-church kasi yung isang mata bumabagsak ako dyan. Siya, puyat na po siya. Ba't ka na puyat? Secret. Diba? Could you imagine now, God bless you with a wonderful computer, naka 4 iPad ka, 4 i3, 4 Duo, o quad-core, o mga Korean, 4 Pluto. Anong Pluto? Diba? And then, after you have received this blessing from the Lord, you will allow this blessing to pull you away from the Lord. That blessing could be a curse sa iyo, kaibigan. Diba? Kung walang ibig sabihin is, if you will allow that na, huwag mo i-offer yung time mo, yung katawan mo, yung spend mo sa bagay mo. The Bible says, offer your bodies to be sacrifice sa Panginoon. Hindi sinabi ng Bible na sa trabaho mo, sa kata mo, sa karir mo sa buhay, sa pangarap mo sa buhay. Dahil naman tayo pangarap sa buhay, di ba? But first and foremost, the Bible says, ngayong Christian na tayo, naka-receive tayo ng biyaya sa Panginoon. Dahil sa na-receive natin biyaya, marapat lamang, karapat-dapat namin na offer natin sa sarili natin sa Kanya. Yung oras natin sa Kanya. Ako, natutuwa ako. Every time na nakikita ko yung nandito. No? Natutuwa ako kasi bakit? Again, hindi ito kasayangan sa oras natin. Sino ba nasabi sa'yo nagsasayang silang oras dito? Sabi mo siya, huwag bumalik. Kasi kung sa sarili mo, nagsasayang ka na ng oras, pupunta ka rito, huwag ka na bumalik. Ayaw ko na maging rito para ikaw mismo malisapot sa buhay. Baka kumakanta ka, nakakainis. Ano naman ka naman si Pastor Romel. Ako na lang ang napatamaan. The point here is this one, kaibigan. The Bible says, how can I live with harmony sa Panginoon, sa aking Diyos? Paano magiging maayos yung relationship ko sa Kanya? Now, I have to know first, I have to be sure first that I have received a mercy. Dapat maging malinaw sa akin yun. That I received a great grace, a great blessing galing sa Kanya. Pinagpala niya ako, niligtas niya ako, niliyang ng fortune na makilala ko siya. Makamit ako ng mga wonderful people sa Japan, mga papalakas sa akin. And every day, I am enjoying His mercy. Sabi nga ng Bible, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Every morning, they are new. At na-realize ko sa buhay ko, kaya dapat naman na I have to offer my life. I have to offer my life. As what? A living sacrifice. Again, huwag niyo ako mamaliin. If you are sa buhay mo ngayon na you have seen that you are offering your body, you are offering yourself as a living sacrifice, hindi sa Panginoon, hindi sa bagay-bagay. Think about this one. Kaibigan, anong benefit na nakukuha doon? Masaya ka? Oo. Kontento ka? Oo. Pero masigit ba yun sa benefit na makukuha mo kapag yun sa Panginoon ng buhay? Nothing can compares
Nothing in comparison yung blessing na ma-receive natin once we have given ourselves sa Panginoon. Again, God wants us as a living sacrifice, not dead. Sabi ko nga, when we give ourselves to the Lord, then the true meaning of life will start sa Panginoon. Let's offer our lives sa Panginoon. But sing no, laro na song ngayong umaga. Kasi nga, Lord, I offer my life. Kung meron kayong kopya, pakihalin mo din. Let's sing, let's sing.